Ikaw ba, ang iyong naging kapansanan, nilulubog ka ng kahinaan ng iyong kalooban? Minsan, hindi talaga may iwasan. Kapag may tuloy-tuloy yung... Kasi kapag kinain ka ng negative thoughts, hindi mo talaga may iwasan na parang mag-dwell dun eh. Pero, siguro labanan more, parang magkaroon ka ng outlet, yun na yung time na, ay, kailangan kong makaalpas dito sa situation na to. And yun laging ginagawa ko, and just keeping the positive mindset. Ayan. Bilang isang matapang na Pilipino na hinaharap ang iyong kondisyon, ito ba ay masasabi natin na ang iyong kondisyon ang nag-udyok sa iyo upang ito ay maging bahagi ng iyong advocacy sa buhay? Yes, kasi ito namang gift of songwriting, hindi naman kasi ito pinlano eh. It happened to me and it's a gift from God, and I think this songwriting skill this is my calling actually. Minsan sasabihin natin parang midlife crisis, you're looking for something na ano ba yung purpose mo, ba't ka ba nandito? I think this is one of my calling, and to be a songwriter, to send the message of hope through my songs. And I'm really thankful kay Lord dahil binigyan niya ako ng ganito. Okay, anong nais mong sabihin sa mga kasamahan mo at kapatid mo, yung mga kasamahan mo sa PWD na tuloy ang laban? Ano ang mga payo? Anong maibibigay mo sa kanilang seguridad na mabubuhay tayong parang normal na tao? Siguro yung magbibigay kong advice is just keep on going. What you can do siguro is learn kung saan kayo magaling. Kung ano yung meron pa kayo, kumbaga kung ano yung naiiwan pa na parte ng katawan nyo, kaya pang magamit. Just maximize it. Kasi hindi kawalan kapag merong pagkakaiba or parang hindi ka magawa. Kumbaga, you just have to maximize kung ano yung meron. And always upskill. Kasi lagi naman lahat ng mga skills is laging pwedeng matutunan. So, kung makita mo na kung saan ka magaling, just always nurture it at pag-usayan nyo and i-share mo sa buong mundo. Kasi marami ng platforms kung saan mo pwedeng ma-share sa social media pages. Ang dagi-dagi ng i-flex yung mga services natin. So, keep on going. Kailangan lang natin manalig at maging matapang sa pananampalataya as well. Okay. O ito, bago tayo magtapos, ito kong malaman, kumusta ang pakiramdam na maging nominado bilang Best Female Artist mula sa Indie Music Award? Yes, that's actually 2024 hindi ako nagkamali. I'm really grateful na napabilang tayo sa Best Female Artist at that time. And actually, it inspired me to create more songs eh. Dahil yung mga ganung pagkakataon na bibigyan ng appreciation yung mga artists, napakalaking bagay. And I hope you continue supporting all independent artists like me. Okay, ito naman, gusto kong malaman, kumusta ang iyong karanasan nang ikaw ay maging guest kay Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino? Yes, actually that's my very first guesting. Naalala ko sobra yung kaba ko, parang kakagaling ko pa lang ata sa lagnat nun, tapos bigla akong tinawagan, kinabukasan na agad yung guesting. It's very surreal and exciting at the same time kasi parang first TV guesting ko at ma-interview pa ako ng mga prominent hosts na and sobrang saya. Kinanta ko doon yung first digital release ko na Senyales. Ayan. Hugot song din yun. Pwede ba kami makarinig ng ng ilang linya sa Senyales? Oo, Senyales. Sinasabi ng iyong mga mata na wala na. Sinasabi ng iyong mga kamay na suwa na. At ano na tayo? Ito na ba ang dulo
bibitaw ka na, layalayain na kita. Ano yan? Actually, it's my song for my ex, Senyales. Para pag nakita mo na yung Senyales, you know na the relationship is on the rocks na. Ay. Ah. Mga ka-Pilipino ha, baka may nararamdaman na kayo mga senyales, no? Na huwag na natin patagalin. Parang sinasabi nyo, huwag ka nang manatili, no? Sa isang relasyon kung nararamdaman mo na yung mga senyales. Yes. Diba? Buwan ng wikat, ay buwan ng puso talaga tayo, no? Okay. Good morning, kuya. Kumusta naman ang iyong karanasan dito? Yes. Syempre sa Good Morning Kuya. Ito naman yung time na kailangan namin i-promote ang Ikaw ang Gabay under V-Face album. So, ito yung morning show under kila Sir Daniel Rason. And itong KDR din ay nakakonekta din sila sa Wish 107.5. Kaya kami nakapag-guest din dyan sa morning show. And it's very sobrang saya kasi doon ko na-experience yung mamimikap din ka. Baka imnato ka talagang artist before ka sumalang. Talagang pinasikaso kami na maayos doon. At sobrang pwela rin yung mga host na mga babagets. Yeah. So thank you so much for the opportunity again. Important po natin, good morning, kuya. Yes. Nanonood din po ako. Hello po, good morning, kuya. Ito, love and every time with Love and Nubera and Ton. Kumusta po ang karanasan niyo dito? Kasi kilala natin si Love, no, na parang, wala, no? Ang iyong karanasan dito. Actually, nung ano lang yan. Pag ako nagkakamay, just December. Yeah, December lang yan. Sobrang, parang, in-invite ako ngayon. Kinabukasan agad yung guesting. So, again, I'm very thankful for that opportunity. I was able to promote I Will Love You From a Distance at yung, ano nga ba yung song namin, Buttercup. Makanta ako ng Buttercup as, morning, yung pinakaunang salang ng kanta with matching dance steps ba yan? Buttercup tayo dyan. Sobrang bilis sa exposure mo. Talagang hindi naging hagdan. Kung ano ba ang kapansanan na meron ka, na ipapakita mo pa rin sa bawat publiko yung kung anong talento na binigyan ng Diyos sa'yo. Ito, lulubos-lubosin na kita milisan, no? Kasi minsan lang tayo magkakausap dito. Interesado ako doon sa kantang Ikaw ang Gabay, na kung saan under siya ng KDR Music House na may title na We Praise Album. Paano mo siya mailalarawan sa iyong buhay ngayon na ikaw ang gabay? At maaari mo bang iparinig sa amin sa Kwentong Pilipino yung pinakapaboritong linya na tumatak sa puso sa pag-awit ito? Ayan, share ko lang, Ikaw ang Gabay kasi is another song I composed during pandemic at that time. At itong song na to ay medyo mataas ang range para sa akin. At na-visualize ko na it's best song ng duet. So, actually, itong song na to ay pina-interpret ko sa Soulful Duo. Kasi minsan may mga nakakompose akong songs na feeling ko mas babali sa ibang artist. So, itong awit na to ay, ito rin yung song na kinanta ko sa Wish Bus kasi hindi makakapunta yung mga taga-Iloilo na original interpreter. So, ako yung sumala. And my favorite line for this song is the chorus itself kasi ito siya, parang sa'yo ipabalik ang lahat ng papuri, sa'yo magwawagi sa lahat ng pasanin. Sa'yo lang lalapi, sa'yo lang kakapi, hanggang sa dulo, ikaw ang gabay. So, di ba, parang, sa lahat naman ng pagkakataon, parang, ang pinaka-anchor naman natin, lagit-lagi, faith, di ba, parang, minsan makakalimutan mo si Lord, pero talagang ibabalik ka niya. Kasi at your lowest point talaga, wala kang ibang kakapitan kundi siya. Kasi dumating ako sa point, I think, na sobrang workaholic ako na yung pagsisimba naging routine sa akin. At naramdaman ko yun, parang nung bumalik na ako talaga sa faith ko na magsisimba ako dahil gusto ko, hindi dahil it's routine. At nung sobrang challenging talaga ng pandemic, I can say na
lumalami yung faith ko with the song Ikaw Ang Gabay. And I was surrounded by many indie artist friends who also helped me cultivate it actually. Parang nilevel up pa nila yung kung paano ko mas mag-iigihan pa na, alam mo yun, may relationship ko na talaga kay Lord. And really thankful sa Songwriters United for being part of your group at napasama tayo sa KDR Me Praise album. You can also stream it, Ikaw Ang Gabay, sa lahat ng music platforms po. Ayan. Okay. Melissa, bago ko ibato ang mga huling tanong ko pa sa iyo, imbitahan mo ang mga kapilipino natin na suportahan ang inyong soundscape and muli, imbitahan mo sila kung saan ang iyong mga social media account. Yes, again, please follow our music review page, Soundscape, sa Facebook, sa Instagram, at sa TikTok. And please do follow me on our social media pages. Follow me at Facebook, Instagram, TikTok, Mesa Corpus. Ayan. Okay, Melissa, tanong. Kailan ka ngumiti? Pag masaya. Siguro pag, ayun, pag nagpapasalamat ako sa blessings despite all the challenges. Kasi, ano talaga eh, parang, everyday kailangan labanan mo lahat ng self-doubt mo, lahat ng mga fears mo, mga anxiety. Kasi lahat tayo actually dumadaan sa depression eh. Hindi man natin namamalayan. Dadaan ka dyan. It's parang kailangan mo lang, yun. Katulad ng sinabi mo, although hindi nga tayo nakakasmal ng todo, kailangan mo lang siyang itian at think positive that everything will be alright. Parang yung lips ng Benin na yan. Kailan ka nagiging malungkot? Nagiging malungkot ako pag namimiss ko yung parents ko, syempre. And nalulungkot din ako minsan kapag, nako-compare ko yung sarili ko sa iba. Kasi hindi maiwasan yun eh. Ang lakas ng effect ng social media kapag nakita mo lahat ng accomplishment ng ibang tao. Tapos, darating yung time na parang, ay, bakit nandito pa ako sa level na to? Tapos sila nandun na. And, pero kung ibabalik ka, kung parang, nasa iba-ibang linya lang tayo. Parang hindi mo pa nare-reach yung destination mo. Iba-ibang level lang. So, you just, kailangan mo lang pagsumikapan na idea. Ayun. Kung makakaharap mo ang Diyos ngayon, ano ang nais mong sabihin sa Kanya? Thank you. Kasi, parang, despite yung mga disabilities, parang binigyan pa rin ako ng gift ng songwriting at parang mas nagiging makabulan yung mabuhay because you're sharing something great sa audience and yun na yung magiging legacy ko, yung mga songs ko. Ayan. Bilang pagtatapos ng ating usapan ngayong hapon, no, tanong ko sa iyo, kung makakaharap mo ang 15 taong gulang na Melissa, sa tingin mo, ano kaya ang sasabihin niya sa iyo ngayon? Proud ako sa iyo. Okay. Melissa, maraming salamat. Yes, thank you sa so much. pagiging bahagi ng Kwentong Pilipino. Ako ay mapalad na ikaw ay isa, no, sa talagang lagi mong sinusubaybayan ang Kwentong Pilipino. Yes, of Mula sa aking course. puso, maraming salamat, Melissa. And mga ka-Pilipino, supportahan po natin Miss Melissa Corpus and please support Soundscape. Sila po yung kumikilala at nagbibigay ng magagandang review, no, sa ating mga independent singers na hindi pa napapansin ng mainstream. Pero gumagawa na ng mga musika na lahat tayo ay makaka-relate, no? Yes. And sana po, no, palagi pong subaybayan ang bawat ganap po ni Miss Melissa Corpus ngayong 2026. So, ako po ay magiging bahagi mamaya, no? Manonood tayo ng kanilang presentation po the Laya. Yes, No? Laya Philippines. Yeah, Laya Philippines. Tayo ay manonood. Muli ako magbabalik upang palayaan ang ating sarili. Diba? Connected yun. Diba? Okay, mga ka-Pilipino, hanggang dyan na lamang po ang aming panayam kay Miss Melissa Corpus. Ako po si Blue Roy at ito ang muling paglalahad ng mga kwentong Pilipino. Salamat. Thank you po. Salamat.